Good day, everyone. So for today, I'm going to tackle about the liquid properties. So yesterday we did a bunch of experiment involving the different types of liquid. So for the first property that I'm going to tell you is about the viscosity. So have you tried pouring water? How about honey or syrup? What do you think the difference? So yesterday or kahapon, nag-try tayo sa experiment number 1. Nag-try kayo na i-pour yung apat nating liquid, which is yung water, yung cooking oil, yung honey, tsaka yung dishwashing liquid. So, ano yung napansin nyo? Mas matagal mag-flow yung honey, di ba? And then, yung pinakamabilis na mag-flow is yung water. Ito ay dahil sa kanyang iba't ibang viscosity. Yung viscosity kasi, it is the resistance of a liquid to flow. So, meaning, kapag mas mataas yung viscosity, mas mababa yung kanyang speed o mas mabagal yung pag-flow ng isang liquid. Kadalasang tinatawag din thickness sa informal concept. So, kapag ang usapan ay malabnaw o gaano kalabnaw o gaano kalapot ang isang liquid, ito ay tumutukoy sa kanyang viscosity. So, yung viscosity kasi, may connection siya doon sa kanyang intermolecular force. Yung intermolecular force, ito yung forces doon sa molecules ng bawat, yung forces doon sa molecules ng isang liquid or substance. So, yung viscosity ay nagde-decrease kapag nilagyan nyo ng temperature yung isang liquid. Kasi yung molecules ng liquid na yun ay nagkakaroon ng kinetic energy at yung intermolecular force niya ay na-overcome. For example natin, yung honey. Kapag naglagay ka ng honey sa isang pot at inilagay mo dun sa kalan, sinindihan mo yung kalan, mapapansin nyo na yung kanyang lapot ay nawawala. Nagiging liquid siya or naliliquify yung honey niya. So, intermolecular force, ito yung forces of attraction that present between the molecules. So, sa isang liquid or sa isang substance natin, may mga molecules sa loob, di ba? So, yung attraction doon sa molecules, sa mga molecules na yun ay tinatawag na intermolecular force. And then, the intramolecular force naman ay forces within the molecule. Ibig sabihin, ito yung forces of attraction doon sa elements na nasa isang molecule. So, kita nyo naman doon sa ating illustration na nasa baba. Ang intermolecular force ay forces between the two molecules. Meanwhile, yung intramolecular force naman ay forces between the elements na nasa loob ng isang molecule. So, kung i-connect natin siya doon sa inyong, ah, i-relate pala doon sa inyong oral com. Di ba meron tayong tinatawag na interpersonal communication tsaka yung intrapersonal communication. Ang ibig sabihin ng intrapersonal is communication within oneself or communication sa sarili mo, 'di ba? Meanwhile, yung interpersonal communication naman is communication between the other people. So, parang ganun din yung intramolecular at intermolecular force. Yung intra is within the molecule. Ang inter naman, between the molecules. So, wag kayong malilito dyan. So, before tayo mag-jump doon sa pangalawang property, I'm going to discuss the concept of
cohesive and adhesive force kasi ito ay present doon sa mga natitira pang um, properties. So, yung cohesive force is forces between the molecules in the liquid or sa madaling salita, katulad lang siya ng meaning ng intermolecular force. Parehas lang sila ng meaning isa lang sila. And then, the adhesive force naman is the forces between the molecules and the surface or molecules of another substances. Ulitin ko, ang intramolecular force ay within the molecule, ang intermolecular force or cohesive forces is between the molecules ng isang liquid or substance. And the adhesive force naman is the attraction or forces of attraction between the molecules and the surface of or molecules of another substances. So, magkakaroon lang ng adhesive force kapag involved na yung magkaibang substances. Okay, so meron tayong illustration dito ng cohesive and adhesive forces. So, meron tayong dalawang glass tube na may lamang water at mercury. So, doon sa water natin, kung napapansin nyo, para siyang nagke-create ng U shape. Ayan. Tinatawag yang concave. Meanwhile, yung sa ating mercury naman, nagbubuo siya ng parang in vertical U, which we call the convex. So, yung mga liquid na bumubuo ng concave form kapag nilagay nyo sa glass tube, mas mataas yung kanyang adhesive force compared dun sa kanyang cohesive force. Meanwhile, yung mga liquid naman na nagke-create ng convex shape kapag nilagay nyo sa isang container, mataas yung kanyang cohesive force kesa sa adhesive force. So, concave, adhesive is greater than the cohesive force. Meanwhile, the convex cohesive is greater than the adhesive force. So, yung mga liquid na na-attract sa ibang substances or yung liquid na madaling ma-attract sa iba, bubuo ng concave. At yung mga liquid naman na hindi madaling ma-attract sa iba at mas malakas yung attraction niya sa kanyang sarili, bumubuo siya ng convex. Next. Next property natin is yung surface tension. So, yung sa surface tension natin, ito ay makikita nyo doon sa ating experiment number 2. So, have you ever wonder why a paperclip floats in the water? Or yung ating needle, bakit kaya siya nag-float? Or bakit yung iba sa inyo nahirapang i-float yung needle doon sa water? So, sa surface tension, it is the property of a surface of a liquid that allows it to resist an external force due to the cohesive nature of its molecules. So, involve ulit yung word na cohesive. Ibig sabihin, yung attraction or forces of attraction
between the molecules ay malakas daw. So, for example natin sa ating illustration, yung surface ng water natin, dahil wala ng molecules doon dito sa kanyang taas, ang tendency niya, yung cohesive force niya ay napupunta doon sa mga molecules na nasa baba at molecules na nasa tabi niya lang. Meaning, lumalakas o mas malakas yung cohesive force ng mga molecules na nasa surface compared doon sa mga molecules na nasa baba or nasa gitna. Kasi wala na silang kakabitan dun sa taas eh. Ang kakabitan na lang nila or ma-attract na lang sila doon sa mga molecules na nasa baba at nasa gilid nila. So, mas malakas yung nabubuong cohesive force. Sa physics kasi, 'di ba, para maging balance yung force, kailangan may upward pull din. Dito kasi sa molecules or sa molecules na nasa surface, meron lang siyang downward pull at walang upward pull. Kaya yung kanyang cohesive force ay mas mataas. Nagkakaroon ng net pull. Kaya magkakaroon siya ng parang surface like na itsura. Okay, ito ang illustration natin. Isa sa mga ah, bugs na nakakapaglakad sa tubig ay yung white water strider. So, kita niyo yung paa niya. Dahil siya ay magaang lang, katulad ng needle natin at paperclip, kaya siyang buhatin nung ah, surface tension ng isang water. Pero kapag ang isang tao umapak sa tubig, madali niyang masira yung surface tension na nabubuo ng water. Kasi hindi naman ganun kalakas yung ah, surface tension ng isang water. Kaya niya lang buhatin yung mga maliliit at mga magagaang bagay. So, pansin nyo doon kahapon sa ating mga needle. Di ba yung iba sa inyo nahirapang palutangin? Kasi, bago nyo palang ilagay yung needle, nasisira nyo na yung kanyang surface tension o nasisira nyo na yung hydrogen bonding ng mga molecules na nasa taas ng surface ng water or ng surface ng isang water. Pero in the end, after ilang try naman, 'di ba? Nagawa niyo naman yung palutangin yung isang needle. Ibig sabihin, hindi niyo nasira yung kanyang surface tension. Next, itong illustration naman natin sa kanan. Bumubuo ang isang liquid ng parang sphere o spherical form dahil din sa surface tension. Yung mga molecules na nasa paligid na yan, malakas yung kanyang cohesive force compared doon sa mga molecules na nasa gitna. So, gumagawa siya ng parang shape kahit wala siya sa container. 'Di ba? Ang tawag dyan sa form na yan ay hindi siya sphere. Ang tawag dyan ay liquid beading. So, yung liquid beading, it refers to the formation of around water droplets on a surface. Ito yung nangyayari kapag nagkaroon ng
um, ng contact doon sa isang water or liquid doon sa isang substance or surface na hydrophobic or water repelling. Katulad nung experiment na involve yung coins, 'di ba? Nag-try kayong mag-drop ng ng liquid sa isang coin. Noong unang drop nyo, bumubuo siya ng parang beading. Pero habang patuloy kayong nagda-drop ng liquid, lumalaki rin yung form na sphere hanggang sa tuluyan siyang umapaw, 'di ba? Kasi nga, yung liquid beading naman kasi, nangyayari lang siya kapag maliliit na amount lang ng water. Pero kapag sobrang dami na ng amount ng water, hindi na kaya ng surface tension ng isang liquid na i-hold together lahat ng molecules. Kaya siya nasisira, kaya siya umaapaw. Kaya yung liquid beading na nasa coin kahapon, nasira at umapaw, di ba? Next, doon sa experiment naman na merong ground black pepper at liquid detergent. So, yung soaps and detergents ay tinatawag na surfactants. Sinisira ng mga surfactants ang hydrogen bonding ng isang water kung kaya nai-increase yung ability ng ibang substances na mabasa. Nung nilagay niyo yung black pepper doon sa taas ng water, lumulutang siya, di ba? Pero noong, tapos nagpo-form siya ng parang surface na may pepper. Tapos nung dinip nyo yung kamay, yung daliri nyo na may dishwashing liquid, tapos tinap nyo yung surface ng water na may pepper, ano nangyari? Di ba para siyang humiwalay sa isa't isa, yung pepper. Tapos yung ibang pepper na nadali nung liquid, dishwashing liquid ay lumubog. Kasi, kasi nga, yung surfactants, sinira niya yung hydrogen bonding ng water, tapos in-increase niya yung ability ng black ground pepper na mabasa. Kaya siya lumubog. Meanwhile, yung ibang black pepper naman na hindi nadali, nagpo-float pa rin. And then the third one is the capillary action. So yung ating experiment number 3 naman ay makokonect natin dito sa capillary action. So the process of a liquid flowing in a narrow space without the assistance of external forces like gravity. Ito yung competition between the cohesive force and adhesive forces. So, ito ang illustration natin. Kapag mas narrow ang space, mas mataas yung kanyang capillary action. So, water capillarity increases in smaller spaces. Meanwhile, kapag mas wide yung space, mas mahina yung attraction doon sa kanyang adhesive and cohesive force. Kaya mas mababa yung kanyang pagtaas. Okay. So, uh, i-connect natin yung capillary action doon sa plants. So, 'di ba yung tubig na nasa ilalim ng roots na-absorb ng plants at dinadala sa mga leaves. Kasi yung plants or yung stem tsaka yung roots ng isang plant ay merong siyang parang tube like na um, laman sa loob ng stem tsaka ng roots. Ang tawag sa tube-like na yan na passage ng water para umakyat ay tinatawag na xylem. Xylem.
So, yung xylem na yan, meron niyang molecules. Kasi lahat naman ng bagay ay may molecules. Lahat naman ng bagay may atoms. Okay? So, yung molecules na yan, ina-attract niya yung molecules ng liquid or ng water, kaya siya dumidikit. And then, yung water, yung molecules ng water na yan, ina-attract din niya yung iba pang molecules ng water due to its cohesive force. So, yung attraction between the xylem and the molecules of the water is what we call the adhesive force. And the attraction between the molecules of water and other molecules of water is what we call cohesive force. So, dyan naglalaban yung cohesive tsaka adhesive force. Competition silang dalawa. Kaya ang nangyayari dyan, umaakyat yung molecules ng water pataas. Competition between the attraction of cohesive and adhesive forces. Para siyang naghihilahan pataas. Now, doon sa ating experiment number 3. 'Di ba naglagay kayo ng 5 cups. Tapos, bawat cup, yung nilagay nyo ng parang V-shape na tissue paper. Sa tissue paper kasi na yon, na-absorb niya yung water kasi dahil din sa capillary action. Kasi yung tissue paper, meron siya tinatawag na cellulose fibers. Para lang din siyang xylem ng isang plant. So, sa cellulose na yan, na-attract nung fibers or yung molecules ng fibers na to, yung molecules ng water. So, kapag na-attract ng cellulose, yung molecules ng water, didikit siya. And then, yung ibang molecules ng water ay attracted din sa molecules ng water, kaya sila naghihilahan pataas. Kaya napansin nyo, di ba, pataas yung pagsipsip nung tubig. Tapos nagta-transfer dun sa baso na walang laman. Next, ang ating last property ng water ay tinatawag nating vapor pressure. So, kapag nag-iwan kayo ng isang tubig o isang liquid sa lamesa lang, tapos binalikan nyo siya after ng ilang hours, mapapansin nyo na parang kumonti yung amount ng liquid na yun. Kasi dahil dun sa evaporation. So, yung evaporation kasi, nagke-create siya ng upward pressure, tapos nagko-collide doon sa air molecules. So, meron tayong tinatawag na atmospheric pressure na merong air molecules. So, kapag ang downward push kasi yon yung atmospheric pressure. And then, yung vapor pressure naman ay tinatawag na upward push. Kapag in-illustrate natin siya, ganito siya. Tubig yan. So, yung vapor pressure ay pataas. Ibig sabihin, nag-evaporate yung mga molecules ng isang liquid papunta dun sa air. Meanwhile, yung atmospheric pressure naman ay pababa. So, kapag nagkaroon ng ganyan, nagko-collide yung air molecules at yung water molecules or yung molecules ng isang liquid. Kapag balance yung atmospheric pressure at yung vapor pressure ng isang liquid, doon lumalabas yung tinatawag nating boiling. Okay?
Tandaan nyo, kapag same na yung, o balance yung vapor pressure at yung atmospheric pressure, nag-o-occur ng isang boiling. O meron siyang boiling point. So, ang boiling point ng water is 100 degrees Celsius, di ba? Pero yung ibang liquid, iba yung kanyang boiling point. Ibig sabihin nun, yung ibang liquid na yun, iba rin ang kanyang vapor pressure compared doon sa water. Ang vapor pressure kasi ay nakadepende doon sa intermolecular force o yung cohesive force ng isang liquid. Kapag mas malakas ang intermolecular force or cohesive force ng isang liquid, mas mahirap siyang mag-disperse doon sa air or mahirap siya magkaroon ng vapor pressure, meaning mas mataas yung kanyang boiling point. Yung mga liquid na mayroong mababang boiling point, sila ay may mababang or madali silang mag-vapor into the air o mataas ang kaniyang vapor pressure. So, yun lang ang ating apat na properties ng water. Ulitin ko, yung una, meron tayong viscosity. Pangalawa ay yung surface tension. Pangatlo, yung capillary action. At yung pang-apat naman is yung ulitin ko, una ay yung ating viscosity, which is the resistance of a liquid to flow o yung thickness ng isang liquid, yung labnaw o yung lapot ng isang liquid. Pangalawa naman is yung surface tension or yung property of a liquid to resist an external force due to its cohesive nature. Nagagawa siya ng isang skin-like na surface. Kasi mas malakas yung cohesive force ng mga molecules na nasa surface. And then pangatlo ay yung capillary action. The process or properties of a liquid na mag-flow sa isang narrow space without the assistance of gravity na nagre-result ng competition between the cohesive and adhesive force. Naghihilahan lang silang dalawa. So, mas wide ang mas wide yung space, mas mababa ang kanyang capillarity. Mas narrow ang space, mas mataas ang capillarity. Next, ang vapor pressure. Ito yung molecules na umaalis sa isang liquid to evaporation. Kapag nag-collide ang vapor pressure at air molecules or atmospheric pressure, kapag nag-balance yung dalawa, saka siya nagkikreate ng boiling point. Different liquids has different vapor pressure, therefore they have different boiling point. Intermolecular force are forces between the molecules. Intramolecular force is forces within a molecule. Cohesive force is just another term for intermolecular force, and adhesive force naman is forces between the molecules and the surface or molecules of another substances. So that's all for this lesson number 1. Be prepared for your quiz number 1 on Monday.